Sumainyo lahat ang inang ipinaglingwa ng sari. Ngayon ay ika-22 linggo ng taon sa kalendaryo ng ating simbahan. Talakayin natin ang Ebanghelyo ngayong linggo. Bakit maraming pagkain ang ipinagbabawal ng iba't ibang sekta ng relihiyon? May bawal kumain ng dugo, may bawal kumain ng mga taba ng baka, ng tupa o kambing. May bawal kumain ng baboy, may bawal kumain ng baka, may bawal kumain ng mga hayop na ngumunguya lamang o kaya may mga kuko lamang. May bawal kumain ng mga isdang walang palikpik o walang kaliskis. Sa mga ibon ay bawal kumain ng agilang dumudurog ng mga buto at agilang dagat, ang lawin at ang iba't ibang buitre, ang iba't ibang uri ng uwak, ang abestrus, ang letsusa, ang loro, ang gabyota, at ang lahat ng uri ng gabilan, ang kwago, ang mergo, ang ibis, ang sisne, ang pelikano, ang siguenya, ang lahat ng uri ng tagak, ang abubilya, at ang kabag-kabag. At sa mga kulisap na may pakpak na lumalakad sa apat na paa. Sa mga hayop na gumagapang sa lupa tulad ng bubuwit, daga, iba't ibang uri ng butiki, ang musganyo, ang kamelyon, ang salamandra, ang bayawak, at ang topo. At may bawal kumain ng lahat ng karne, ang kinakain lang ay gulay. Samantalang sa Ebanghelyo natin ngayon, ay mismong ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi, hindi ba ninyo natatalastas na ang lahat ng pumapasok sa tao na galing sa labas ay hindi nakarurumi sa Kanya, sapagkat hindi pumapasok sa Kanyang puso, kundi sa Kanyang tiyan at inilalabas sa palikuran. Kaya ipinahayag niya na ang lahat ng pagkain ay malinis. Dinagdag pa niya, ang lumalabas sa tao, ang siyang nakarurumi sa tao, sapagkat mula sa kaibuturan ng puso ng mga tao ay lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pangangalunya, mga pagnanakaw, mga pagpatay sa kapwa, mga pakikiapid, mga kasakiman, mga kasamaan, mga pagdaraya, mga kahalayan, mga kainggitan, mga panunungayaw, kapalaluan, kabuktutan. Ang lahat ng mga bagay na iyan ay nanggagaling sa loob at sila ang nakarurumi sa tao. Sa makatwid, mga minamahal na kapatid, mali na ipinatutupad pa ng mga iba't ibang sekta ng relihiyon ang mga pagkain ipinagbabawal sa lumang tipan. Hindi sila mga tunay na Kristiyano kung hindi susunod sa sinabi ni Kristo na walang pumapasok na nakarurumi sa tao sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at inilalabas sa palikuran. Sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, Kabanata 11, talata 4 hanggang 10 ay ganito ang nakasulat. Subalit sinimulan ni Pedro ang sunod-sunod na pagpapaliwanag sa kanila. Ako'y nasa lungsod ng Jope, nananalangin, nang sumadyos ang aking diwa at aking nakita sa pangitain ang isang tila malaking kumot na ibinababa sa apat na dulo mula sa langit at patungo sa akin. Sa aking matamang pagmamasid, nakita ko roon ang mga hayop na may apat na paa sa lupa, ang mga halimaw, ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa himpapawid. Narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, tumindig ka, Pedro, pumatay ka at kumain. Subalit sinabi ko, hindi maaari, Panginoon, kailanman, wala pang pumapasok sa aking bibig na marumi at karumal-dumal. Datapat muling nagsalita ang tinig buhat sa langit. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong sabihing marumi. Ito ay nangyari ng makaikatlo at pagkaraan ay muling
binatak sa langit ang lahat. Ang lahat ng pagkain ay nilinis ng Panginoong Hesus nang siya ay mamatay sa krus. Kung paanong nilinis niya ang mga kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang dugo, ganon din ang mga tinuturing na maruming pagkain noong lumang tipan. Basta kainin lang natin mga kapatid ng may pagbabasbas bago kumain at pagpapasalamat pagkatapos kumain. So, iba ang pagkain ng katawan at iba ang pagkain ng kaluluwa. Ang pagkain pangkatawan ay hindi nakarurumi sa kaluluwa sapagkat may nakarurumi rito ang mga kasalanan. Orihinal na kasalanan ang pagsuway. Ang mga kasalanang mayor, ang pagkahiya, pagkatakot, at pangangatwiran. Ang 7 puno ng kasalanan, ang kapaluluan, kaingitan, kapuotan, kasakiman, kahalayan, katakawan, at katamaran. Ang mga ito ang nagpaparumi sa kaluluwa ng tao, hindi ang mga pagkain ng katawan. Kaya naman mga minamahal na kapatid, habang hinihimay at pinaliliwanag natin ang banal na ebanghelyo ng Panginoon, lalo naman nating nakikita ang mga kamalian ng mga sekta ng relihiyon na man-made religion. Samahan kami hanggang sa muli mga kapatid. Kung meron kayong mga katanungan, magmensahe lang dito sa Rosary Savior Facebook.